ng buhay. Palagay nyo. Panginoong Hesukristo. Yan. So, kung meron tunay na tinapay, bakit kaya sinabing tunay, ano? Hindi ba yung mga kinakain din natin, tunay din yon? So, merong ipakikita rito, isang material at isang spiritual. Kung paano tayong kumakain ng tinapay, ang Panginoong Hesukristo sinabi niya, sa rin yung tinapay ng buhay. Tingnan nga natin yung pagkakaiba nung tinapay na ating kinakain at tinapay na kung saan sinabi ng Panginoong Hesukristo, siya yung tinapay na bumababang mula sa langit. Yan. The difference between material bread and spiritual bread. Pakibasa nga po. In nature, ano ba ang pagkakaiba nila? Material bread refers to physical bread, the literal food we consume to sustain our physical bodies. It is made from ingredients like flour, water, yeast, and other components that provide energy and nutrients for our body. Spiritual bread refers to a symbolic concept in the Bible, especially embodied in Jesus Christ. John chapter 6, verse 35, it is not literal food, but rather a source of spiritual nourishment. It is about the life, teachings, and grace that Jesus provides to sustain the soul. 1:6-35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan." Yan. So, dito, tinignan natin kung ano yung pagkakaiba nila. No? Yung material bread, saan gawa yun? Sa harina, yeast, no? May lagyan ng tubig, minasa, gagawin tinapay. No? So, yun yung material bread. Samantalang yung spiritual bread na sinasabi nga ng Panginoong Hesukristo, siya yung tinapay ng kabuhayan. Pero, hindi yung material na kakainin, kundi spiritual na siyang pinakukunan nung tibay, lakas ng ating pananampalataya. Ano pa? Purpose. Material bread. The purpose of material bread is to sustain life physically. It satisfies physical hunger and provides the body with the necessary nutrients and energy to function. Spiritual bread. The purpose of spiritual bread is to sustain life spiritually. It nourishes the soul, strengthens faith, and provides eternal life. Jesus, as the bread of life, satisfies the deepest spiritual hunger for purpose, truth, and unity with God. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay aking laman, at sa ikabubuhay ng sanglibutan. Yan. So, yun yung purpose kung bakit kumakain ng tinapay ang tao, para mabuhay itong ating physical body, para mabuhay tayo, no? Lumakas. Pero yung pang-espiritual na si Kristo, ang tinapay na buhay, tinapay ng kabuhayan, siya naman yung magpapalakas sa ating pananampalataya, no? Sa ating kaluluwa, sa ating pananampalataya, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung kanilang pagkakaiba, no? Pangkatawan at pang-espiritual na hahantong doon sa buhay na walang hanggan. Longevity. Material bread. It provides only temporary nourishment. After consuming physical bread, we get hungry again and need more food to sustain us. Ang literal na tinapay ay napapanis. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa mga tuwid bagay ang Diyos. Spiritual bread. Jesus, as the spiritual bread, offers eternal nourishment. He promises eternal life and His sustenance is everlasting. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. O at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanlibutan.
Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Yon. So, kung gaano itinatagal, yung tinapay, alam natin, literal, na napapanis. Inaamag pagka yung tinapay. Panandalian lang, ilang araw lang. No? Pero yung spiritual bread na si Kristo, everlasting. No? Na siyang hindi napapanis. Na gustong siya nating tanggapin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang Panginoong Kristo mismo ang may sabi na siya yung tinapay na kung kumain ng tinapay na yon, diyan nga may mga natiso din, nung panahon na sabihin ng Panginoong Kristo yan, nung sabihin niya, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Maraming natisod na mga alagad. Matindi kaya yung pananalita na yon, di ba? Paanong mangyayari na siya yung tinapay na galing mula sa langit pagka kinain mo hindi ka na mamamatay. Di ba? Marami din humihingi. Bigyan mo kami ng tinapay na yan para hindi na kami magutom. Kasi sinabi niya, yung kumain nun, hindi na magugutom. Pero tinutukoy niya, siya mismo, kung paano na pagka tinanggap siya bilang Panginoon, bilang anak ng Diyos, no? Sumampalataya, meron ng buhay na walang hanggan. Kaya nung panahon na sabihin niya yan, maraming natisod, maraming umalis, at yung 12 nga lang ang natira sa kanya. No? Sapagkat talagang natisod sila na mabigat daw yung pananalita na sinasabi ng Panginoong Kristo. So, ito ang pagkakaiba na talagang magkaiba yung material saka dun sa spiritual bread. Ano pa? Physical versus spiritual hunger. Material bread. It addresses physical hunger. People need material bread to survive and maintain their physical health. Spiritual bread. It addresses spiritual hunger. It fulfills the deeper longing of the soul, which can only be satisfied by relationship with Jesus Christ. As Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Ayan. So, kung papaanong pag kumain ka ng tinapay, sandali lang yan. Maya-maya lang, gutom ka na naman. Diba? Pero, pagka tinanggap mo yung salita ng Panginoong Kristo, tinanggap mo ang Panginoong Kristo, hindi ka magugutom. Pang-spiritual. Yung tibay ng iyong pananampalataya nandoon kapag ka tinanggap natin ang Panginoong Kristo. No? So, talagang malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Sunod. Number 5, source. Material bread. The source of material bread is earthly, made from ingredients like grains, water, and yeast, and is produced by human effort and labor. Spiritual bread. The source of spiritual bread is Jesus Christ Himself. He is the bread of life that comes down from heaven to give life to joy in the world. To give life to the world. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Yan. So, yung source ng material bread, inihahanda ng tao. Di ba? Mamasahin yan, iluluto, yun yung proseso para makain ng tao. Pero, yung spiritual bread na si Kristo mismo ang kanyang amang Diyos. Ang siyang naghanda ng isang katawan para isugo dito sa sanlibutan na magsilbing pagka siya tinanggap, pagkain,
pang-spiritual sa pamamagitan ng mga salita. Na ang sabi ng Panginoong Kristo, yung salita na kanya sinasalita ay hindi kanya, mula sa kanya, kundi galing sa Ama. Kung ano yung nais na iparating ng Ama, yun ang kanyang sinasalita. At yun daw ay may buhay na walang hanggan. Yung utos na yun, yung salita na yun, na kanyang iniaral, buhay na walang hanggan. So talagang malaki ang pagkakaiba nila. Sunod. Symbolism, material bread. It is a literal physical food that we eat daily, symbolizing basic livelihood and supply. Spiritual bread. It is a symbol of God's supply for spirituals. It is a metaphorical representing Jesus' sacrificial offering for humanity's salvation. In the Bible, when Jesus breaks bread during the Last Supper, He explains that the bread symbolizes His body broken for our sins. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagsasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ayan. So yung material bread, talagang inihahanda yan para kainin natin ano? Pang-araw-araw na pagkain ng tao. Pero ang spiritual bread, sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Kristo, na kung saan ito yung ating gaganapin sa Huwebes. No? Yung pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Na sinabi ng ating Panginoong Kristo, yung nung kanyang pirasuhin, yung tinapay, yun ay sumisimbolo sa kanyang katawan. No? Na kapag ating kinain, inaalala natin yung kanyang kamatayan. So sumisimbolo rin yun. Yung tinapay na yon na walang lebadura, sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Consumption, material bread. It must be physical. Saan? Material bread. It must be physically eaten and digested to provide nourishment. Spiritual bread. Spiritual bread is consumed by faith and belief in Jesus, by following His teachings and live with Him. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. So, halos ganoon din. Na talagang physical, yung material na tinapay, kinakain yan ng ating katawan. Pero yung ating Panginoong Kristo, matatanggap natin yan kung tayo'y sasampalataya sa Kanya. Diba? Pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, sa salita ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Na kung saan isinugo ng Diyos yung kanyang anak para siya ay sampalatayanan. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sunod. Mayroong mga taong nagre-relihiyon para sa sariling kapakinabangan ng kanilang katawan at hindi dahil sa dalisay na pagsunod sa aral ng Diyos. O meron nga ba? Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Roma 16:17, 18. Mga naglilingkod sa sariling tiyan, ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan niyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapangaralan, at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan. So ito, pinaghalo na. No? Meron tao na sumusunod
sa Panginoong Kristo, sumasampalataya sa Panginoong Kristo dahil doon sa pagkain, dahil doon sa material bread, dahil doon sa mga bagay na pangsanlibutan. Kaya lang, kung sumusunod sa Panginoong Kristo dahil lang sa pagkain, yun nga, sabi, nagsisipaglingkod lang kay Kristo dahil sa sariling tiyan, dahil merong pakinabang na makakamit. So, hindi yun ang nararapat na gawin ng isang mananampalataya, na kaya lang sumusunod sa Panginoong Kristo dahil doon sa material na kapanginabangan. No? Ano pa? Mga sumusunod sa Panginoong Kristo hindi dahil sa mga tanda, kundi dahil sila'y nangabusog. At nang siya ay kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikap ng tinapay at kayo'y nangabusog. Ayan. So, nangyari na noon na talagang, bakit sumusunod yung mga sinagsasabing sila'y mga alagad, followers ng Panginoong Kristo? Dahil daw dun sa pagkain. Bakit nila hinahanap ang Panginoong Kristo? Basa ng Panginoong Kristo ang kanilang isip. O kaya nyo lang ako hinahanap dahil sa dahil kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Biro mo yung ilang libong katao yung pinakain niya sa ilang pirasong tinapay, sa ilang pirasong isda, pinagputol-putol yun, kumasya sa libo-libong tao, na pagka sila'y sumusunod, hindi na nga naman sila magugutom. Kaya hinahanap nila ang Panginoong Kristo hindi dahil sa sila'y nanampalataya, kundi dahil gusto nilang muling mabusog. Dahil mayroong habol nila, makakain ulit ng libre. Di ba? Para yung sabi doon sa binasa natin kanina, dahil sa kanilang tiyan. Kaya nila hinahanap, kaya sinasabing sinasampalatayan nila ang Panginoong Kristo. Ano pa ang sabi? Ipangalakal kayo. At sa kasakiman sa mga pagmamaring salita ay pinangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nangungupiling. Yan, nagugupiling. So, talagang meron ng ipinapangalakal, no? Yung salita. Pinangangalakal yung salita ng Diyos. Salita ng Panginoong Kristo. Kaya lang, ang sabi, ang katumbas ng kapahamakan, no? Yun ang mangyayari kung ang isang tao ay sinasabing nananampalataya sa Panginoong Kristo, sa Diyos, pero hindi bukal sa loob, kundi dahil lang doon sa bagay na mapapakinabangan. No? Maraming ganyan mga pangyayari na baka sakali, punta ako rito sa isang ganitong samahan, kasama ko, baka sakali umunlad yung buhay ko. Di ba? Baka sakali magbago yung takbo ng buhay ko. Magkaroon ako ng magandang hanap buhay. Pero pagka hindi, alis ulit, hanap ulit ng iba. Yun yung sinasabi na doon sa material bread, nakapokus yung kanilang isip, hindi doon sa talagang pananampalataya kay Kristo. Kaya lang, pagka yun nandoon, yun nga, kapahamakan. Ano ang dapat gawin ng isang tao upang makamit ang tunay na tinapay ng buhay? Ano nga ba dapat natin gawin? Makamit natin yung tunay na tinapay ng buhay. Ang tunay na tinapay ng buhay, ang Panginoong Kristo. Diba? Kinakailangang hanapin ito. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsitutok kayo at kayo'y bubuksan. Ayun. Kailangan nating hanapin. Kung paanong yung material bread, hinahanap ng tao, naghahanap buhay, para makasumpong noon, no? Makabili nung gusto niya, ganun din naman. No? Na hanapin natin sa paanong paraan
magsaliksik tayo ng sa banal na kasulatan. Di ba? Makinig tayo ng salita ng Diyos para mahanap natin, tayo lahat, nahanap na natin. Tayong mga nasa iglesia ng Diyos, nahanap na natin ang Panginoong Kristo. Nahanap na natin yung tunay na tinapay ng buhay. No? Yung wala pa doon, kailangan talagang maging kaisa natin sa paghanap sa ating Panginoong Kristo. Kinakailangan din magtanong kung paano ito makakamit at tinanong siya ng isang pinuno na sinabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" Ayan. So kung ang isang tao talagang gusto niyang maligtas, gusto niyang magkaroon ng tunay na buhay, no? Makamit yung tunay na buhay sa hinaharap, yung buhay na walang hanggan, kinakailangan na sabi, tulad nito, nagtanong yung isang lalaki sa Panginoong Kristo, "Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin upang magmana ng walang hanggang buhay?" Eto, gawin mo. No? So, dapat natin sundin kung ano yung mga inuutos ng Panginoong Kristo. Sinabi niya, "Hindi, ito, gawin mo, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Nagawa ko na po lahat yan eh. Ano pa ang kulang? Okay, pamahagi mo yung iyong kinatangkilik at ibenta mo yung tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha." Pero hindi nagawa. So, ibig sabihin, yung pagtulong, nandun pa rin. At talagang kinakailangan na, kung tayo rin, lalo na yung mga wala pa sa iglesia, magtanong. Kaya meron tayong mga pagmimisyon, mga pagdodoktrina, para malaman nung tao kung ano yung dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. This needs to be requested. Kinakailangan hingin ito. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, "Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito." Yan. Kasi sinabi niya ng Panginoong Kristo, yung makakain ng tinapay na yun, hindi na magugutom. Ano ang nasa isip ng tao? Yung pa rin pang material eh. Kaya gusto, baby, ganun pala, meron palang tinapay na pag kinain mo, hindi ka na magugutom. Pero hindi yung yung material na yun ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Na kung siya ay tanggapin natin sa palatandaan ng tao, hindi na siya, sabi, sa kanya ngay kanilang sinabi, "Panginoon, bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito." No? Kasi hindi na nga magugutom kung bigyan ng tinapay na yon. Kung tatanggapin ang sinasabi ng Panginoon Kristo, kung siya'y sasampalatayanan ng tao, hindi na magugutom spiritually. No? Magiging matibay ang pananampalataya at kung hindi na magugutom, meron namang pangako na everlasting life, buhay na walang hanggan. Must believe, must have faith. Kailangan sumamampalataya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Yan. So, talagang yung ending nun, yung dulo nun, pagka nakilala natin, natanggap natin yung tunay na tinapay ng buhay, meron tayong buhay na walang hanggan. No? Manatili sa Kanya. Ako ang puno ng ubas, kayo ay mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, siya ay namumunga ng maraming bunga, sapagkat kung wala sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Yan. So, nandun na tayo, nakikristo na tayo, di ba? Siya yung Pangulo sa Iglesia. So, tinanggap na natin ang Panginoong Kristo. Nasa loob tayo ng iglesia, nagawa na natin yung pinagagawa, inuutos sa atin, kinakailangan lang daw manatili tayo. Bilang siya yung sanga. No? Ako yung puno, siya yung puno, tayo yung sanga. Siya yung puno ng ubas, nandun tayo yung mga sanga, nakakabit tayo dun sa puno ng ubas. Kinakailangan hindi tayo mabali doon. Kinakailangan nananatili tayong nadadaluyan nung dagta, nung puno ng ubas.
Kasi pagka ang isang sanga ay natuyo, hindi na dinadaluyan ng dagta, ano mangyayari dyan? Mapuputol. Diba? So kinakailangan laging sariwa, nakakawing kasi doon sa tunay na puno ng ubas. Paano tayo laging magiging sariwa na laging nadadaluyan ng dagta? No? Kinakailangan yung ganitong mga gawain sa iglesia, lagi tayong presente, lagi nating nagagawa yung ating mga tungkulin natin sa loob ng iglesia. So dapat daw tayong manatili bilang sanga. At yun ay sa pamamagitan ng patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, pagganap ng ating mga tungkulin sa loob ng iglesia para tayo makapanatili na sanga, hindi mabali. Kasi pag nabali, yun na nga yung itinatapon sa apoy. Di ba? Sa material na sanga din, pagka nabali, anong gagawin? Gagawing sisigain. Gagawing madadalian doon sa apoy. So, ganun din naman pagdating sa spiritual. Bilang sanga, na nakakawing doon sa puno ng ubas, pag tayo nabali, yun na nga'y kapahamakan. Yun naman yung dagat-dagatang apoy. Pero yung mananatili, yun yung nandun sa buhay na walang hanggan. So kinakailangan yung talagang mahalaga na nandun tayo sa tunay na puno ng ubas. Si Kristo yun. So dapat talagang ang tao, kung nais, kaya nung sinabi kanina, kailangan magtanong kung paano makakamit yung buhay na walang hanggan, yung pagtatanong, yung mga, lalo na yung mga wala pa sa iglesia, hindi pa nabobotismuhan, kinakailangan talagang magtanong, mag-aral, at makasama na sanga doon sa tunay na puno ng ubas na si Kristo. Sundin ang utos ng Diyos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ayan. So talagang patuloy tayong susunod. Sapagkat yun yung pag-ibig sa Diyos yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung gusto nating makamit yung sinasabi ng Panginoong Kristo na yung kumain sa Kanya hindi na magugutom, no? At siya yung tinapay ng buhay, para makamit natin yun, kinakailangan tuparin natin yung Kanyang mga utos. At sabi ng Panginoong Kristo, yung Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya natin. No? Ang tao lang ang nagpapabigat. Kapag yung sariling kaisipan ang siyang umiral, mabibigatan. Pero tayo bilang mananampalataya, alam natin, sabi ng Panginoong Kristo, malambot yung kanyang pamatok, magaan yung kanyang pasan, kaya natin. Kaya nga sabi, pasanin natin at tuparin natin yung kanyang mga utos at sapagkat hindi mabibigat yung kanyang mga utos. Kaya kung ninanais natin na makamtan yung pang-araw-araw na pangangailangan para mabuhay at mas lalo nating dapat na pagtuunan ng prioridad ay yung pagsusumikap na makamit yung buhay sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Diba? So, kailangan natin ng tinapay na material, pero hindi lang din daw doon nabubuhay, kundi kailangan ng pagkain pang-espiritual na magtatagal, pang walang hanggan. Yun na nga yung salita ng Diyos, turo't aral ng Diyos, pagtanggap sa Diyos, pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa Panginoon at tayong lahat ay natanggap natin yung tunay na tinapay ng buhay at tayo lang nagpapatuloy na gumagawa para
maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. So yun po yung ating paksa sa Bible study, ang tunay na tinapay ng buhay. Meron kayong gustong i-share, idagdag, itanong? Ha? Okay na. Sinabi ko na kanina yan. Okay na. Okay, maraming salamat po. Kung wala na po ay ating pong muling ipinagkakaloob sa ating mahal na diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid, ang Roque family.